Sa kabanatang ito ihahatid ko sa inyo ang isang kwento ng isang basurang binata na napadpad sa ibang mundo, ngunit ang mundong iyon ay siya rin mismo ang lumikha kasama ang iba. Dati sa kanya pinapaayos ng hangal niyang kalbong boss ang libo-libong bug bilang programmer para lang iwasan siyang bayaran, kung saan pag nagkamali ay babawasan. Kaya naman nung napunta sila sa larong kanilang nilikha ay ginamit niya ang mga bug na ginawa niyang Easter egg upang lumakas. Noon nang dahil sa kanyang kaalaman kung saan ang mga Easter egg matatagpuan ay isa-isa niyang hinanap ito upang lumakas sa hindi kapani-paniwalang paraan. Sa unang simula ng ating bagong kabanata, walang pag-aalinlangan ng isang supot na lalaki itinutok sa kanyang katawan ang patalim at sinaksak ang kanyang sarili sa simula ng kanyang pagkabuhay sa ibang daigdig na parang baliwala lamang sa kanya ito. At dahil sa kanyang ginawang kabaliwan, biglang lumabas ang isang kulay asul na screen ng sistema mula sa kawalan na nagsasabing dahil sa naubusan siya ng dugo ay naging dahilan ito ng kanyang kamatayan. Ang supot na lalaking ito ay ang ating bida sa bagong kwentong ito na ating tatalakayin, at habang ginagawa niya ang pagpapatiwakal ay wala siyang pakialam kung gaano man kasakit ang kanyang nararamdaman gayong determinado siyang dapat siya magtagumpay sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal biglang tumagas at sumambulat sa eri ang kanyang pinakawalang tomato ketchup, kasabay ang paglitaw ng sistema kung saan tila may anomaliyang nangyayari rito. Ayon sa nakasaad, hindi matukoy ang supot na manlalaro kaya naman nagsimula ang sistema na muli siyang buhayin pati ang kanyang karakter at pagkakakilanlan ay baguhin. Subalit balik muna tayo sa nakaraan bago pa ang kupal na ating bida humantong sa ganoong kakaibang kaganapan. Nag-umpisa ang lahat sa isang opisina habang masigasig na isinasaayos niya ang mga bagay-bagay upang mabuo lang ang laro gaya ng paglalagay ng coding. Tuwang-tuwa siya habang inilalagay ang mga nakatagong pinto sa lihim na lugar kung saan ang loob ay punong-puno ng kayamanan. Para sa kanya kung pag-uusapan lamang ay pera sa loob ng laro wala sa kanya itong problema dahil maglalagay siya rito ng marami. Ilang sandali pa nang maisaayos niya na ang lahat agad niya na ring opisyal na idinagdag ang bagong lugar na kanyang ginawa. Matapos lang iyon ay napaunat siya ng katawan at labis na napagod sa kanyang mga ginawa sabay sabing sana may kung sino man ang makadiscover ng Easter egg na ito pagkalabas ng laro sa publiko. Habang abala sa ibang usapin wala siyang kaalam-alam na nasa likod niya na pala ang kanyang amo. Maya-maya pa mabilis yumuko si Panot at biglang tinawag nito ang ating bida sa kanyang pangalan na Song-an bagay na labis ikinagulat ng ating bida. Ilang sandali pa sunod-sunod siyang pinalo ng kanyang amo sa ulo ng isang tumpok na papel sabay tanong kung ano ang ginagawa nito. Galit na galit niya pang patanong na ipinapaliwanag na hindi ba nito nakikita kung gaano karami ang bug sa loob ng laro. Bukod dyan ay tahasang itinanong niya rin kung balak ba nitong maghintay hanggang sumapit ang bagong taon para lang ayusin ito. At tanging ginagawa lamang ay magsulat ng kung ano-anong wala namang kabuluhang bagay buong araw. Dahil dyan binansagan siya ni Panot bilang basura, sabay tanong muli kung gusto pa ba nitong makuha ang kanyang sahod o hindi. Kaya naman pinagbantaan niya si Song-an na sakaling may mangyaring hindi maganda sa paglunsad ng laro, mariin niyang ipinahayag na dapat na itong lumayas at wag nang babalik pa habang patuloy lamang siya sa pagpukpok ng papel sa ulo ng kupal nating bida. Habang nangyayari ang eksenang iyon, naalala ng ating bida na si Song-an ang nakaraan kung saan matapos siyang makapagtapos sa kolehiyo, hindi niya sinasadyang mapasali sa isang masamang kumpanya ng laro bilang isang programmer. Bukod pa dyan dahil ayaw ng kanyang boss bayaran siya para sa kanyang nararapat na buwan ng sahod, itinalaga siya nito kung saan siya lang sa kumpanya ang responsable sa pag-aayos ng mga bugs sa laro. Samantala mula sa kanyang computer, nagdikit siya sa itaas nito ng drawing at plano kung saan balak niyang gumawa araw-araw ng 2 Easter egg at isang ligtas na layer sa loob ng silid. Gayunpaman aminado siyang higit sa 1,000 ang mga anomalya rito kaya talagang imposibleng matapos iyon kung siya lang mag-isa ang aayos ng lahat, dahil dyan napapaisip na siyang kung ituring siya ng kanyang amo ay parang isang makinaryang walang tigil sa pagtatrabaho. Sa mga puntong iyon para mapadali ang kanyang pag-aayos sa mga nagkalat na bug, napagpasyahan niyang baguhin ang ilan sa mga ito at gawing Easter eggs. Subalit nang sabihin niya ang kanyang plano sa kanyang boss ay kinwestiyon lamang siya nito, sabay galit na galit niyang tinanong kung ano ba sa tingin nito ang kanyang sarili. Kaya naman mariing inutusan niya ang ating bidang pumunta at hanapin ang lahat ng bug ngayon din para sa kanya. Pinagbantaan niya pa itong kung may makakaligtaan ito kahit isa, mahigpit niyang ipinagbili na hahayaan niya itong magutom hanggang sa katapusan ng buwan.
Dahil sa hindi magandang pagtrato, unti-unti ni Song An na pagtanto na halos lahat ay tinuturing siya bilang isang tanga at isang kabiguan na hindi gumagawa ng tunay na gawain. Samantala ng mga sandali ring iyon hindi sinasadya ng isang nilalang mahulog ang kanyang dalang papel, kaya agad ang babae humingi ng tawad, ikinatuwiran niyang hinangin ito paalis sabay sabing pupulutin niya na ito agad. Subalit nang gagawin niya na sana iyon ay hindi niya madampot ang papel sa sahig dahil sa kanyang suot na hindi kayang iunat na skirt, at nang makita iyon ni Song An ay napag-isip-isip niyang tumulong at agad niyang kinuha ang papel sa lapag. Matapos lang niyang pulutin ito ay mabilis niya ring ibinigay pabalik sa babae ang kanyang papel, dahil diyan nagpasalamat ang babae habang pinagpapawisan na dahilan naman upang ikapula ng muka ng ating bida sabay sabing wag na nitong alalahanin pa iyon. Gayunpaman nang mapansin ng babae ang pagmumukha ni Song An ay labis niya itong kinamuhian, kung saan pabulong niya pang ipinahayag na ang tinging iyon ay talagang nakakainis. Ilang sandali agad siyang lumapit sa kanilang amo at inakusahan niya si Song An na nakatitig sa kanyang dalawang bundok, kung kaya ipinagbigay alam niyang hindi siya makatiis sa kakaibang tinging iyon na para bang may binabalak ito sa kanyang hindi maganda. Sa sinabi ng babae habang dinudulo ni Panot ang ating bida, galit na galit niyang tahasang ipinahayag na wala lamang magawa buong araw ang hangal na ito. Subalit mariing ipinaliwanag ng ating bidang isang hindi pagkakaintindihan lang ang nangyari, hangad niya lamang ay tulungan ang babaeng kuhanin ang kanyang nahulog na bagay sabay ikinatuwiran niyang paano naman siya magiging ganoon kasamang tao. Gayunpaman sa rason ni Song An ay lalo lamang itong nagpagalit sa kanyang amo, sapagkat sa kanyang pananaw ibig sabihin lang noon ay sinasabi nitong ang babae ang may kasalanan ng lahat kaya tinanong niya ang ating bida kung mas dapat niya ba itong paniwalaan o ang babae. Kaya naman sa mga puntong iyon napapatanong na rin siya kung paano ang kagaya nitong sosyalismong mandurugas tumatangging umamin sa kanyang maling gawain. Subalit mariing nanindigan si Song An sa kanyang mga salita kung saan ipinahayag niyang talagang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, at sa kanyang sinabi ay lalong nagalit si Panot kung kaya kahit walang katotohanan ang kanyang mga maling paratang isinisi niya pa rin sa ating bida ang lahat. Kasabay noon nagbanta siyang maghintay lamang ito sa susunod na buwan ng sahod dahil babawasan niya ang matatanggap nito. Matapos lamang siyang magbitaw ng mabigat na akusasyon at banta ay agad na rin siyang tumalikod, habang sa kabilang banda labis ang pasasalamat ng babae sa kanyang boss sa pagiging patas nito kahit nasaliwa sa katotohanan ang kanyang ipinaglalaban. Samantala, mayabang namang tumugon si Panot na natural lang ang kanyang ginawa, at matapos lang nilang tuluyang iwan ang ating bida ay sinabi niyang nararapat lang sa lalaking iyon ang nangyari. Kaya naman si Song An na inosente ay wala na lamang nagawa kundi mapakagat labi at labis na nagnitngit sa sobrang galit. Kinungkum niya ng mahigpit ang kanyang kamao sabay tanong sa sarili na paano naman siya naging karapat-dapat sa hindi makatarungang akusasyong ito. At sa mga sandaling iyon dahil sa kawalang kapangyarihan na pahiling na lamang siya sa kawalan na sana hindi siya naging isang ordinaryong tao lamang, ngunit sa kanyang likod wala siyang kaalam-alam na may nangyayari ng hindi tama sa larong kanyang isinasaayos at binubuo. Nagpatuloy ang kakaibang bagay na iyon kung saan makikitang may glitch sa screen habang tumatakbo ang tila isang orasan at umuulan ang kakaibang numero ng walang tigil. Makalipas ang kalahating taon, mula sa parehong kumpanya patuloy pa rin ang ating bida sa pagpindot ng kanyang keyboard. Maya-maya pa napahawak siya sa kanyang balikat para ito ay imasahe. Sa gayong paraan pabahagyang mahibsan ang pananakit at pangangalo ng kanyang balikat habang sinasabing sa ganitong antas ang pag-o-online ay hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking problema. Dagdag niya pang mabuti na lamang pumili siya at binago ang ilan sa mga Easter egg o sa Tagalog ay tinatawag na itlog ng Pasko ng pagkabuhay, dahil kung hindi, baka tuluyang hindi na siya matapos sa kanyang isinasaayos para lang mailabas ang larong ito sa publiko. Subalit sa mga sandaling iyon may isang bagay ang bumabagabag sa kanyang kaisipan na labis niyang ikinapapagtaka, at iyon ay paano siya nakagawa ng libu-libong Easter egg nang hindi niya namamalayang umabot na pala sa ganoong bilang ang lahat. Gayunpaman ang katanungang iyon ay hindi niya na nasagutan dahil sa isang email na bigla na lamang lumitaw sa kanyang telepono mula sa kung saan, isang mensaheng hindi pa malinaw kung kanino nagmula. Matapos niyang damputin ang kanyang cellphone, nagtataka siya kung ngayong oras na ba talagang dapat ipadala ang mensaheng iyon. Maya-maya pa pagpasok ni Panot sa opisina, agad niyang inutusan ang lahat na bumalik sa trabaho.
Pagkatapos, malakas niyang ipinahayag na ngayon ng araw ilalabas ang laro kaya naman kung may hindi raw tamang mangyayari ay huwag nilang isiping makakakuha sila ng bonus. Lumingon siya kay Song An sabay sabing lalo na para rito, nagbanta pa siyang kung hindi nito magagawang maayos ang pagtatrabaho upang maging tuloy-tuloy ang daloy ng kaganapan ay mas maigi pang lumayas na ito na agad namang walang reklamong sinunod ng ating bida. Subalit sa kaloob-looban naman nito ay sinasabi niyang kung hindi lamang niya talagang kailangan ng pera, hindi siya rito mananatili kahit isang sandali. Maya-maya patuluyan na ring lumabas ang kaninang email, ayon sa nakasaad mula sa mensaheng tinatawag na paunawa sa pagbabayad ng pautangan, ay kailangan nitong magbayad ng 10,000 yuan sa pagsapit ng ika-31 ng July, sabay banta pang kung hindi siya makakabayad ay ito ang mananagot sa huli. Bukod dyan lumabas ang kanyang kabuoang utang na tinatayang umaabot sa 2,920,000 yuan, ito ang bilang na dapat nitong mapunan sa loob lamang ng 3 taon. Kasabay din nun ay inilatag ng pautangan sa ibaba ang link para mas mapadali ang pagbabayad. Dahil sa kalagayang baon sa utang labis ang bidang pinanghinaan ng loob, ibinulong na lamang niya ang hinaing sa may kapal na sana matapos na ang kanyang paghihirap sa lalong madaling panahon. Gayunpaman ang pindutin niya ang nakalagay na button sa laro upang ilabas sa publiko ay may kakaibang bagay na naganap, kung kaya napasambit na lamang siyang hindi niya inaasahang mangyayari ito kaagad ng mabilis. Sa isang iglap matapos lang ilabas ang laro na pinamagatang Bagong Mundo ay biglang umuga ang isang baso na may lamang tubig, hanggang sa ang pagyanig na iyon ay lalong lumakas ng husto kung saan umabot pa sa puntong naglalaglagan na ang ilang tipak ng gusali kaya nagpanik na ang kanyang mga katrabaho maging ang kanyang boss. Balis ang ipinahayag ni Panot na mukhang tumatagilid ang gusaling kanilang kinalalagyan, kung saan tila sumasandal ito sa kalapit na building sa lakas ng pagyanig dahilan upang mapatanong na siya kung lindol ba ang nangyayaring ito. Kaya naman sa isang iglap agad nagsitakbuhan hindi lamang siya maging ang kanyang mga tauhan maliban lang sa ating bida na hanggang ngayon ay nakatulala pa sa pagkabigla. Habang nanginginig ang katawan ni Song An ay tumingala siya sa kalangitan at napatanong kung ano ba ang nangyayaring ito. Maya-maya pa matapos ang dibirong lindol ay sumunod naman rito ang paglitaw ng isang malakas na dilaw na ilaw sa kalangitan. Sa isang iglap sinakop nito ang kabahayan at matataas na gusali, kung saan sa liwanag ng sinag ay nagmistulang parang lumapit ang araw sa kalupaan. At dahil sa pangyayaring hindi maipaliwanag kahit ng siyensya ay biglang nakaramdam ang ating bida ng matinding pagkahilo, hanggang sa hindi na niya ito kinaya at tuluyan siyang binawian ng kamalayan. Mula ng pangyayaring iyon dahan-dahan siyang nahulog sa tila walang katapusang kadiliman, kasabay nun ay ang paglitaw ng isang system panel na nagpapahiwatig na tuluyan nang ang sinakop ng binuo nilang laro ang Earth. Sa kaparehong kaganapan biglang sumulpot din ang isang loading panel mula sa kawalan, at di nagtagal ay natapos rin ito kaakibat ang paglitaw ng isang mensaheng dala ng sistema. Sa una ay binati nito muna ng maligayang pagdating si Song An patungkol sa massively multiplayer interactive na laro, kung saan tinatawag ang bagay na ito bilang Bagong Mundo at bago siya tuluyang mawala ay nagpahabol pa ang sistema na sana ay maging masaya ang ating bida sa paglalaro. Matapos lang magbitaw ang sistema ng huling tagubilin ay tuluyan na rin siyang pansamantalang nanahimik, kung kaya sa mga puntong yun ibig sabihin lamang na ang mga players na ang bahala upang makaligtas sa laro. Makalipas ang ilang sandali dahan-dahan nang nagkaroon ng kamalayan ang ating bida, at sa unang pagmulat ng kanyang mga mata ay agad niyang sinubukang igalaw ang kanyang mga kamay. Maya-maya agad siyang bumangon sabay hawak sa kanyang ulo habang inaalala ang sinabi ng sistema na Bagong Mundo at maligayang paglalaro. Bukod dyan ay labis rin siyang nagtataka kung bakit lumitaw ang ganitong uri ng boses sa kanyang ulo gayong ang pagkakatanda niya ay siya'y nawala ng malay. Napatanong siya kung isa ba itong pagsasabuatan ng kumpanya. Gayunman agad niya ring isinawalang bahala sa ngayon ang usaping iyon dahil sa pakiramdam na may tila kakaibang kung anong bagay na mahirap ipaliwanag kaya dali-dali siyang tumayo. Matapos magtungo sa bintana at tumingin sa ibaba ay bumungad sa kanyang harapan ang kakaibang kapaligiran, ang dating nagtataasan at naggagandahang mga gusali ngayon ay tila napaglumaan, pati ang kalyeng dating puno ng buhay ay punong-puno ng mga nagtataasang kagubatan na tila napag-iwanan dahilan upang siya ay labis na pagpawisan sa sobrang gulat. Mula sa labas nakita niya ang mga mataas na talahib, damo, at mga malalaking puno na tila ba ang buong syudad ay napag-iwanan ng mahigit 5 taon.
Samantalang sa kabilang banda naman ang mga nagtataasang gusali sa kabilang dako ay halos lamunin na ng lupa habang may mga matataas at matitilos na bagay ang nagsipaglitawan mula sa ilalim ng lupa. Maging ang isang lugar na tinatawag na mainit na kape ay di rin nakaligtas sa mga kakaibang pangyayari. Dahil sa nasaksihan labis ang ating bidang pinagpawisan, base sa kanyang nakita na pagtanto niyang hindi lang ang kumpanya ang nagiba, kundi ang buong syudad ay lubos na nagbago na tila sa isang iglap ito ay naging probinsya kaya napatanong siya kung ano ba ang nangyayari. Gayunpaman sa mga sandaling iyon bigla may lumabas na abiso habang umaalingaw-ngaw sa ulo ni Song-an ang malakas na tunog ng maliit na kampana, nakasaad mula sa asul at transparent na screen na ang manlalarong si Song-an ay matagumpay na narehistro kung kaya binati ng sistema ito sa pagdating sa bagong mundo. Dahil sa tunog agad na nabaling ang atensyon ni Song-an sa abiso habang nagugulat, dali-dali siyang pumihit paharap sa sistema at nagtaka kung ano ba ang mga sinasabi nitong manlalaro at bagong mundo. Hindi niya naiwasang mapatanong kung ito kaya ang bagong mundo sa interface ng sistema, nagtaka rin siya kung nasa loob ba siya ng laro. Takang-taka na napaisip siya na ang bagong mundo ba ay naka 3D graphics mula sa sensing mode. Kung gayon ay bakit hindi niya ito alam sabay tanong sa sarili kung siya ba ang produkto ng pagsubok na isinabak ng kumpanya. Gayunpaman wala siyang tiwalang ganito kamakatotohanan ang tampok ng 3D graphics, kaya muli siyang napatanong kung bakit pakiramdam niya isa itong realidad. Samantala sa mga sandaling iyon muli nagpadala ng mensahe ang sistema para sa ating bida, ipinahayag nitong ang sistema ay random na gumagawa ng pagkakakilanlan ng ating bida. At nang marinig noong una sinubukan niya itong pigilan sa pamamagitan ng paghawak subalit lumampas lamang ang kanyang kamay dito, kaya inutusan niya na lamang itong huwag magbigay ng walang anumang autorisasyon mula sa kanya. Ngunit sa sinabi ni Song-an ay hindi naman siya pinakinggan ng sistema at nagpatuloy lamang ito sa kanyang trabaho, at maya-maya pa ay binati nito ang ating bida sa pagkamit ng merchant status na labis ikinabigla ng ating bida gayong di niya ito inaasahan. Muli siyang sumubok na pigilan ang sistema pero muli lang siyang nabigo. Kasabay ng pangyayaring ito ay ang siya namang paglitaw ng pahiwatig na nagsasabing nakakuha siya ng isang antigong kutsilyo na yari sa bato. Sa nakita na iwang tulala ang ating bida, habang ang sistema naman matapos lang gampanan ang kanyang papel ay dahan-dahan na rin itong nawala na parang isang usok. Hindi nagtagal nang tingnan ni Song-an ang nakuha niyang sandata kahit hawak niya na ang patunay ng lahat ay hindi pa rin siya makapaniwala. Bukod dyan nalaman niya ring nagbibigay ng 10 dagdag atak ang kanyang kutsilyo. Mula noong pangyayaring iyon bagamat may pag-aalinlangan dahan-dahan niyang inunawa ang lahat maging ang pagkamit niya ng random na pagkakakilanlan, gayon ding ngayon isa na siyang mangangalakal. Sa bagong mundong ito ang kalikasan na basehan ng karera ng mga tao ay nahahati sa 3 kategorya, ang una ay mangangalakal, manggagamot, at mga pagkakakilanlang panlaban. Ang mga mandirigma ay may malakas na kakayahan sa pagpapalakas ng kakayahan na angkop para sa maraming sitwasyon, samantalang ang mga manggagamot ay maaaring magbigay suporta at tulong para sa koponan. Habang ang mga ngalakal naman ay may mahusay na kasanayan sa pangangalap ng mga mapagkukunan, at maaari ring lumikha ng kagamitang panglaban. Halatang-halata rin ang kanilang kahinaan, kung saan sila ay may mahinang lakas sa pakikipaglaban. At upang malimitahan ang bilang ng mga pagkakakilanlan at para maiwasan rin ang napakakaunting mga pagkakakilanlan, ang sistema ay random na nagtatalan ng mga pagkakakilanlan. Ang manlalaban ay nilagyan ng 64.99%, samantalang ang manggagamot ay may 19.99%, habang ang mga ngalakal ay 14.99%. Gayunpaman bukod sa tatlo mayroon ding mga nakatagong bihira na pagkakakilanlan na talagang imposibleng makamit ng mga manlalaro, kung saan ang mga ito ay nilimitan lamang sa 0.03% na nangangailangan ng espesyal na paraan upang tuluyang mabuksan. Balik sa ating bida, pagtingin niya sa kabilang dako ng silid na kanyang kinalalagyan ay napansin niyang tila di na gumagana ng maayos ang mga computer habang kumikislap ang screen, napansin niya rin ang makalat na opisinang kanina lamang umaga ay nandito ang kanyang amo at kasamahang tanga. Kaya naman napasabi na lamang si Song-an na kahit saang anggulo niya tingnan, talagang hindi maitatangking isa pa rin itong tunay na mundo. Gayunman naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang may lumitaw na abiso mula sa sistema, ipinahayag nito nang may pakikiusap na tanggapin ng ating bida ang kanyang unang misyon, at kung wala pa rin itong magiging tugon, automatiko itong bubuksan pagkatapos ng 5 minuto.
Dahil sa nakita unti-unti nang nauunawaan ni Song An ang realidad na dapat siyang makaangkop, bagamat pabahagya pa rin siyang may pag-aalinlangan na ang laro ay talagang ang naging realidad. Nang mga sandaling iyon naisip niyang kung isa itong bagong mundo, ibig sabihin lamang ba nitong hindi na baliwala ang kanyang paghihirap para lamang makagawa ng libong mga Easter egg gayong epektibo pa rin iyon hanggang ngayon. Habang naaalala ang mapait na nakaraan kasama ang kanyang hangal na amo, napapatanong siya kung aasa na lamang ba siya sa mga Easter egg upang maging nangungunang echelon sa buong mundo. Napatanong siya sa kanyang sarili kung maaari niya rin bang alisin ang mga masasamang mangingikil ng perang yun, at kung hindi niya na ba kailangang pang tumingin sa mga ekspresyon ng mukha ng mga lalaking iyon. Kaya naman bigla siyang napangiti sa sobrang tuwa gayong kung gayon nga ay hindi niya na kailangang maghirap pa dahilan upang labis siyang mamangha, at sa mga puntong ito ay napuno siya ng determinasyon sapagkat napagpasyahan niyang gamitin ang mga bugs upang lubusang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Samantala habang abala si Song An sa ilang bagay-bagay na suliranin ay patuloy naman ang sistema sa pagbibilang, kung saan sa kasalukuyan ang natitirang oras na lamang ay 4 na minuto at 53 segundo. Naalala ng ating bida na mayroon nga palang Easter egg pagkagawa ng karakter, kung saan maaari ng manlalaro baguhin ang kanilang pagkakakilanlan kung sila ay mamatay bago pa ang misyon opisyal na magsimula. At habang nakatingin sa monitor ng sistema, iniisip niyang subukan ng bug baka sakaling magkaroon siya ng pagkakataong makuha ang isang espesyal na random na pagkakakilanlan na aminado siyang iyon ang gusto niyang makamit. Gayunpaman sa pag-iisip pa lamang sa gawaing iyon ay labis na siyang pinagpapawisan, gayong tila masyado naman yatang kalabisan ang biglang pagpapatiwakal ng biglaan. At sa kasamaang palad pa kung ang kanyang naisip ay mali, tiyak na ang kanyang maagang pagkasawi. Subalit sa kabila ng malaking kapalit kung sakaling di nga ito gumana, isinawalang bahala niya pa rin ito sapagkat minsan lang naman siya pupusta. Kaya naman pinatatag niya na lamang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing kapag nagtagumpay siyang makuha ang espesyal na pagkakakilanlan ay sulit naman ang lahat, dahil tiyak na magkakaroon siya ng malaking kalamangan sa hinaharap. Kung kaya tuluyan niya nang sinaksak ang kanyang sarili gamit ang kanyang nakuhang patalim, kasabay nito ay nanawagan siya na wag siya nitong hayaang mamatay. Sa ginawang pagtarak ng kutsilyo ni Song An sa kanyang sarili ay labis siyang pinagpawisan dahil sa sobrang sakit ng pakiramdam, at sa mga punto ring iyon ay nagsimula na ring magdugo ang kanyang malalim na sugat. Maya-maya pa dahan-dahan na siyang binawian ng lakas at buhay habang dumadanak ang dugo sa sahig, kaya naman biglang lumitaw ang isang abiso mula sa sistema na nagsasabing patuloy na bumababa ang kanyang puntos ng buhay dahilan ng pagkasawi nito. Gayunman matapos ang kanyang pagkamatay ay nagkaroon ang sistema ng anomalya kung saan ipinahayag nitong hindi matukoy ang manlalaro, kaya nagsimula ito na baguhin ang buhay ng papel ng ating bida kabilang ang kanyang pagkakakilanlan ng karakter. Habang patuloy na tumatakbo ang oras ng sistema para sa sapilitang pagkuha ng pagkakakilanlan ng ating bida, sa kabilang banda naman tuluyan na ring ibinalik sa bagong mundo si Song An ng buong-buo na para bang isang bagong gising na dumanas ng matinding bangungot. Matapos mapag-alamang gumagana ang bug ay labis na hindi makapaniwala ang ating bida, gayon rin nabuhay pa siya at maging ang kanyang sugat ay nawala na lamang bigla. Napagtanto niya ring talagang ang posible na pakinabangan ang mga bug sa mundong ito. Ilang sandali pa binati ng sistema ang ating bida sa pagkakuha ng pagkakakilanlan bilang healer, subalit sa nakita na pabuntong hininga lamang si Song An gayong hindi manggagamot ang kanyang gusto kaya inutusan niya ang sistemang bigyan siya nito ng espesyal na pagkakakilanlan. Itinutok niya sa kanyang leeg ang patalim dahil wala siyang dahilan upang ihinto ito hanggat di nakukuha ang kanyang gusto, bagamat sa kabila ng panginginig ng katawan ay umaasa pa rin siyang magkaroon ng pagkakataon. Hindi nagtagal tuluyan na rin niyang itinarak ang kutsilyo sa kanyang lalamunan dahilan upang sumambulat sa eri ang tomato ketchup, at sa kanyang ginawa ay agad niya itong ikinasawi sa isang iglap. Nagpatuloy ang kaganapang iyon na paulit-ulit na pagpaslang ni Song An sa kanyang sarili ng walang hinto hanggat di nauubos ang itinakdang oras. Ngunit sa kabila ng lahat bigo pa rin siyang makuha ang nakatagong espesyal na klase kung saan umiikot lamang ang kanyang kapalaran sa 3 pagkakakilanlan. Makalipas ang ilang sandali umabot na ang bilang ng sistema sa 11 segundo pero wala pa ring magandang resulta ang nakakamit ng ating bida, kung kaya muli niyang pinaslang ang kanyang sarili.
Gayunpaman sa kasamaang palad ang tanging nakuha niya lamang ay mga ngalakal na pagkakakilanlan at hindi ang kanyang inaasahan. Habang nakahiga sa sahig na unti-unting nawawalan ng kumpiyansa, napasambit na lamang siyang ang mga ngalakal ay mga ngalakal pa rin, 30 ulit na siyang nasasawi ngunit sa mga ngalakal na pagkakakilanlan pa rin siya bumagsak. Matapos siyang bumangon mula sa pagkakahiga gamit ang pagtukod patulak ng kanyang kamay sa sahig ay muli niyang tiningnan ang bilang ng sistema, ngunit sa mga sandaling iyon ay 9 na segundo na lamang ang kanyang oras na natitira kaya nagsisimula na siyang mapatanong sa kanyang sarili kung hanggang dito ba ay mananatiling pinakamalas pa rin siya. At kapag naubos na ang kanyang natitirang oras na ibinigay ng sistema, tiyak niyang kahit kailan hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataong palitan ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunman sa mga sandaling iyon na nawawalan na siya ng pag-asa ay napasulyap siya sa kabilang dako kung nasaan ang bintana, at mula nooy nakaisip siya ng kakaiba at epektibong pamamaraan dahilan upang sandali siyang matigilan sabay sabing sa wakas kukunin niya itong pagkakataon at upang tumaya na rin. Hindi rin nagtagal walang pag-aalinlangan niyang malakas na binundol ang bintana ng gusali dahilan upang mabasag ito sa maraming piraso at lumusot siya sa salamin palabas. Sa kanyang ginawa ay nahulog siya pababa sa malaking gusali ng mabilis, gayunman ang inaalala niya lamang ay ang pahiwatig ng sistema na mayroon na lamang siyang natitirang oras na 4 na segundo. Habang mabilis na bumabagsak napatanong si Song An sa hangin na bakit ba hindi makatarungan sa kanya ang tadhana, sabay sabing ang pagkakataon ay nagpapakita ng malinaw na pahiwatig sa kung ano o magiging ano siya talaga sa hinaharap at tumatangging hayaan siyang pumili. Ang tanging bagay na gusto niya lamang ay baguhin ang kanyang kapalaran, bukod dyan hindi niya rin gustong kinakaawaan ng iba. Mariin niya ring ipinahayag na nais niyang mabuhay, malayang mabuhay sa kung anuman ang kanyang kagustuhan. Habang inilalabas ang kanyang mga hinaing, sa mga punto namang iyon ay mayroon na lamang siyang 2 segundo. At bago pa siya tuluyang bumagsak ay isinigaw niya ng pagkalakas-lakas sa kapalaran na ibigay nito sa kanya iyon. Kasabay ng kanyang paglalabas ng damdamin ay malapit na rin siyang sumalpak sa lupa. Di rin nagtagal nang tuluyan siyang lumagpak ay nagdulot ito ng makapal na alikabok at malakas na lagabog. At dahil sa kanyang pagkamatay nagpahayag ang sistema ng mensaheng tila kakaiba kaysa sa nauna kung saan nakasaad ritong malapit na siyang muling buuin at muling mabubuo sa lalong madaling panahon. Samantala ng mga sandaling iyon ay 1 segundo na lamang ang natitirang oras ng ating bida. At habang nauubos ang kanyang pag-asa ay nagsimulang mag-glitch ang ilang bahagi sa lugar na kanyang kinaroroonan kasabay ang paglabas ng isang malakas na hangin dahilan upang mabilis na kumalat ang alikabok at usok na nasa paligid. Ilang sandali pa biglang may anomalyang nangyari sa sistema kung saan nagkaroon rito ng error ng paulit-ulit. At sa baba naman ay dahan-dahang umangat ang katawan ni Song An mula sa lupa habang ipinapanumbalik ang kanyang katawan sa dating orihinal na kalagayan. Sa kabila ng pagpapagaling ng sistema hindi pa rin napigil ang mapaubo ni Song An, at mula sa kanyang bibig ay sumambulat ang kanyang pagsuka ng dugo. Gayunpaman sa huling sandaling iyon na naglalaban ang buhay at kamatayan ay matagumpay naman siyang muling ibinalik ng sistema, bukod dyan ay nakuha niya pa ang kanyang pinaka-inaasam-asam na klase kung saan random siyang binigyan ng pagkakakilanlan mula sa pambihirang katayuan. Hindi nagtagal tuluyan na ring naubos ang pagbibilang ng sistema kaya sa pilitan ng ibinigay sa kanya ang kanyang klase na nakuha, sabay inilahad na rin nito ang bagong misyon sa mga manlalaro at iyon ay makaligtas. Matapos ang pangalawang pahiwatig agad ding may sumunod na abiso patungkol naman sa mga nakuha ng ating bida para sa bago niyang katayuan. Ngunit habang inaanunsyo ng sistema ang kanyang nakamit na tagumpay na nagngangalang Iron-Headed Recruit, biglang lumitaw ang isang abiso kung saan binabati siya nito sa pagkamit ng pagkakakilanlan na tinatawag bilang Golden Merchant Identity at Combat Identity. Di kalaunan agad itinatak ng sistema sa pagkatao ng ating bida ang kanyang mga nakuha, ang gintong mga ngalakal na pagkakakilanlan at manlalabang pagkakakilanlan habang sa mga sandaling iyon ay bago pa lamang nanunumbalik ang kanyang kamalayan. Sa nakita gumuhit sa kanyang muka ang malaking ngiti sapagkat batid niyang sa wakas ay dumating na rin ang kanyang ninanais, lalo na nang malaman niyang gintong mga ngalakal ang kanyang nakuha at kasama pa ang manlalaban dahil silang dalawa ang pinakamahirap na karerang makamit dito sa laro. Matapos siyang lumupagi sa sahig, dali-dali niyang masusing pinagmasdan at pinag-aralan ang kanyang bagong kakayahan nang sa gayon ay lubos niya itong maunawaan o magamit kung kinakailangan.
Matapos makita ang kanyang unang nakuhang titulo na tinatawag na Iron-Headed Recruit, habang pinagpapawisan at lalong lumalapit sa iskrin ng sistema dahil sa kanyang malabong mata ay hindi siya lubos makapaniwalang maaari pala siyang makakuha ng tagumpay mula sa pagkamatay. Habang ramdam pa rin ang pananakit ng katawan mula sa kaninang pagbagsak, idinagdag niya pang sobra siyang naging desperado kaya nagawa niya iyon, gayunman umaasa siyang sa susunod ay wala nang pagkakataon kagaya noon. Bukod diyan ipinahayag niyang ang mga ngalakal, tulad ng mga mandirigma ay nakakakuha ng karanasan, isa pa ay nalaman niya ring tila ang parehong maaga at huling mga yugto ay garantisado. Samantala ng mga sandaling iyon sa isang iglap sunod-sunod na lumabas ang maraming impormasyon at paglalarawan patungkol sa kanyang mga katangiang taglay na nooy mayroon siyang isang antas, at dahil sa wala pa naman siyang nakukuhang karanasan mula sa pagpaslang ng halimaw ay nananatiling wala hanggang 100 ang kanyang progreso para makatawid sa susunod na antas. Ang combat status na eksklusibong kasanayan niya naman ay pisikal na lakas kung saan ang passive nito ay nagpapataas ng kanyang lahat ng katangian ng 100%, habang ang kanyang merchant status na exclusive skills ay tinatawag bilang golden bonus. Sa ilalim nito ay may dalawang kasanayan na nagngangalang business na nagpapataas ng bilis ng pagkuha ng material sa 50% na may karagdagan pang 100%, at ang isa ay create kung saan maaari siyang lumikha ng kagamitan at props na lalong pinalakas pa ang posibilidad gamit ang golden bonus na magtagumpay. Sa loob ng create na kasanayan ay nasa ilalim nito ang equipment, props at iba pa, habang ang success rate ng kanyang paglikha ay umaabot sa kabuuang 99.9%. Sa kabilang banda naman hindi nagpahuli ang kanyang tagumpay na Iron-Headed Recruit, kung saan ang nakatagong gantimpala nito ay nagpapataas ng karanasan ni Song An ng 10%. Ito ang gantimpala ng manlalaro kung siya ay may sapat na kamatayan. Matapos malaman ni Song An ang lahat-lahat, labis siyang natuwa, gayong ganitong-ganito dapat ang panimulang katangian na taglay ng bida, kaya naman laking pasasalamat niya sa Diyosa ng swerte dahil di siya nito inabandona. Gayunman sa kabila ng lahat mayroon pa siyang isang malaking problemang kinahaharap at iyon ay ang kanyang basag na salamin, dahilan upang labis siyang mabahala, napagtanto niyang nagkasira ito pagtapos niyang tumalon sa mataas na gusali. Kaya naman napatanong na lamang siya kung bakit hindi pinagaling ng bug ang kanyang kalabuan ng paningin na tinatawag bilang myopia, at kung saan siya makakakuha ng pamalit na magkapares na salamin. Subalit nang isuot niya muli ang kanyang salamin ay napagtanto niyang mapapakinabangan pa pala ito dahil isa lang ang napuruhan. Samantala ng mga sandaling iyon muling may lumitaw na abiso mula sa sistema, bagay na agad nagpapukaw ng pansin ng ating bida. Ayon sa nakasaad, ipinahayag nitong na-refresh na ang misyon patungkol sa halimaw. Maya-maya pa matapos lamang ang pagbibigay alam ng sistema ay binalaan nito ang ating bida na mayroong panganib sa kanyang unahan, kaya inutusan niya itong magbigay pansin upang makaiwas. Ngunit sa kabila ng babala ng sistema hindi naman ito ni Song An binigyang halaga, natatawang sinabi pa niyang wala dapat ikatakot sa panimulang halimaw. Sa tulong ng kanyang kasalukuyang bagong taglay na lakas, kumpiyansa siyang iyon ang kanyang baong karanasan. Gayunman pagkabitaw pa lamang niya ng mga mapagmataas na salita ay agad siyang natigilan ng biglang umangat ng mataas ang kanyang katawan mula sa malakas na pagyanig ng lupa, at di nagtagal bumungad sa kanyang unahan ang dambuhalang halimaw kasabay ang pagbibigay babala ng sistema na isa itong lubhang napakapanganib. Habang naghahanda ang halimaw sa paglunsad ng mapanirang atake mula sa bibig, lumabas na isa itong pinuno ng mga demonyo, samantalang ang panganib namang dala nito ay nasa kategorya ng sobrang taas na may 3 digit at di masukat na antas. Kaya naman dahil sa nakita labis na pinagsisihan ni Song An ang kanyang ginawang pambabaliwala sa abiso ng sistema, at ngayon ay tila naramdaman niyang isa lamang siyang langgam sa harap ng banta, dahilan upang pinagpapawisang mapaatras siya ng pabahagya. Di nagtagal matapos lamang mag-ipon ang halimaw ng lilang enerhiya sa kanyang bibig, agad niya rin itong tuluyang binitawan patungo kay Song An nang walang pag-aalinlangan. Gayunman sa kabila ng kawalang paghahanda, naiwasan pa rin ito ng ating bida sa tamang oras habang naiinis gayong paano naman niya matatalo ang kanyang kalaban kagaya nitong halimaw, kaya naman napag-isip-isip niyang kinakailangan niyang magmadaling tumakas at lumayo sa lugar na ito. Maya-maya pa habang aligagang tumatakbo si Song An para sa kanyang buhay ay muling nagparamdam ang sistema para sa lahat,
ipinahayag nito sa publiko na ang kanilang misyon ay makaligtas bago pa ang bilang mula sa 59 minutes at 39 seconds maubos. Bukod dyan hindi rin nalimutan ng sistemang balaan ang lahat, pinag-ingat niya ang mga itong mapaslang ng halimaw sapagkat talagang tiyak na sila ay mamamatay katumbas sa tunay na buhay. Makalipas ang ilang sandali mula doon sa gusaling dating pinagtatrabahuhan ng ating bida, isa sa mga pasilyo nito ay maririnig ang mga yabag ng maraming nilalang. Bagamat hingal na hingal patuloy pa rin ang ating bida sa pagtakbo ng walang hinto, sa likod niya ay walang tigil siyang hinahabol ng malalakit maraming halimaw habang may mapangtuyapang tawa at abot langit ang ngiti. Napatanong siya kung bakit sobrang dami ng halimaw dito. Gayunman malaking ginhawa pa rin ang kanyang naramdaman dahil ang pinakamalaking isa ay hindi kayang pumasok sa gusali kung hindi tiyak na mamamatay siya. Habang nakadungaw ang dambuhalang halimaw sa bintana mula noon na pag-alaman niyang mukhang dahil siguro iyon sa paghihigpit kaya hindi ito makapasok, naisip niya ngayon ang problema niya na lamang ay itong maliliit na demonyo. Sa kabilang banda isa sa mga maliit na humahabol sa ating bida na may 15 antas ay agad itinaas ang kanyang kamay matapos umabot sa sapat na distansya, at hindi nagtagal tuluyan na ring inilunsad ng nilalang ang kanyang atake ngunit sa kabutihang palad mabilis naman itong naiwasan ni Song An sa pamamagitan ng pagtalon paalis. Mula ng sandaling iyon binigyan siya ng pagpapala ng kanyang mandirigmang pagkakakilanlan. Gayunman napagtanto niyang sa kabila ng kanyang panibagong lakas dahil sa pagpapala ng kanyang combat status ay nahihirapan pa rin siyang makipagsagupaan sa isa pa lamang sa kanila. Dahil doon napagpasyahan niyang dapat niyang makuha ang sandatang iyon na kanyang inilagay kung saan dito sa gusali sa lalong madaling panahon. Samantala matapos lamang ang halimaw mabigo sa kanyang balak ay natatawang agad itong naghatid ng mapaminsalang hindi may iwasang atake sa pamamagitan ng pagtaas ng gitnang darili na parabang ng aasar. Kaya naman labis na nanggalaiti ang ating bida dahilan upang mapasabi na lamang siyang kahit ba naman ang isang to ay hinahamak siya. Subalit sa mga sandaling iyon bigla siyang natigilan matapos marinig mula sa di kalayuan ang pagsigaw ng isang tao sabay utos na huminto sila sa paghabol sa kanya, dahil sa pamilyar na boses na nakakainis agad ito ni Song An nakilala kung kanino nagmula kaya dahan-dahan siyang lumingon mula sa pinanggalingan. Samantala napakamot sa ulo ang isa sa kaninang hangal na halimaw dahil sa pagtataka sa hindi malinaw na dahilan gayon na rin ang dalawa sa tabi ay nakisilip na rin, habang sa kabila naisip ni Song An na nagmula ang boses doon sa kinakainisan niyang may panot na ulo. Sa kanilang pagtakbo napapamurang na itanong ni Panot kung ano ang nangyayari sa mga halimaw na ito. Tumugon naman ang kanyang katabi na maging siya ay hindi niya rin alam dahil nakita na lamang niya ang mga ito pagkagising niya. Maya-maya pa matapos niyang mapansin ang ating bida ay agad niya itong itinuro kay Panot at patanong niyang sinabi na hindi ba't si Song An ang nakatayong iyon sa kanilang unahan, at sa narinig laking pagtataka ng hangal kung papaanong hindi pa rin ito nakakain ng mga halimaw kaya naman napasabi siya kay Song An na talagang mayroon itong malaking kapalaran. Subalit labis lamang nag-init ang dugo ng ating bida nang muli niyang makita si Panot. Sa isip-isip niya ay ipinahayag niyang bagamat hinahabol na nga ang mga ito ng halimaw ay may gana pa rin silang mag-usap tungkol sa kanya. Gayunpaman bigla silang nabahala ng kanilang makita ang tatlong halimaw na kasama ng itinuturing ni Kalbong Swerte na sa ngayoy tumalon na patungo sa ating bida upang maglunsad ng atake. Ngunit sa ginawa ng mga halimaw agad naman itong naramdaman ni Song An dahil sa kanilang ingay dahilan upang siya ay mapatingin rito ng bahagya. Sa takot ni Itlog ipinahayag nito ang kanyang saloobin kay Panot habang tinatawag ito bilang direktor na sa kanyang palagay ay wag na dapat silang tumakbo patungo doon, at sa narinig pinagpapawisang walang pagtutol namang sumang-ayon si Panot sa mungkahi. Gayunman ang buong lakas na umatake ang nakabuntot sa dalawa na halimaw ay napilitan ang mga itong magpatuloy, sa huli balis ang isinisi na lamang ni Itlog kay Song An ang lahat kung saan mariin niyang inirason na ito ang nagdala ng lahat ng mga halimaw dito. Subalit galit na itinanggi ng ating bida na mukha bang may kailangan ang mga ito sa kanya, kaya inutusan niya itong pumunta at makipag-usap sa kanila para malaman nito ang dahilan. Samantala ng mga sandaling iyon sa kanilang pagtakbo, nanggagalaiting ipinahayag ni Panot na 8 beses ang pagkamalas ng ating bida kaya pinagsisisihan niyang nakilala ito. Kaya naman inutusan niya ang ating bidang magmadaling maghanap ng mabisang plano kung paano malulutas ang suliranin na kanilang kinahaharap para sa kanya, dahil kung hindi tiyak niyang silang lahat ay mamamatay. At nang marinig agad tumugon si Song An na nag-iisip na siya kanina pa habang sila'y nagsasalita,
Kasabay noon napatingin siya sa paligid at naisip niyang kung hindi siya nagkakamali dapat mayroon kung saan naligtas na silid rito. Mula sa gilid nang makita niya ang room 403 ay nagtaka siya kung ito na nga ba iyon, pero agad niya rin itong ibinasura gayong napagtanto niyang hindi ito iyon. Sa susunod namang silid ng madaanan nila ang ika-405 ay muli siyang hindi sumang-ayon na ito iyon dahil mas espesyal kaysa rito ang kanyang hinahanap. Ilang sandali pa sa unahan ng silid na iyon doon sa pader ay tuluyan niya na ring natagpuan ang ligtas na silid habang nagliliwanag sa asol, kaya naman may kumpiyansang tunong dali-dali niyang ipinagbigay alam ito sa dalawa kung saan sinabi niyang yun na sa kanilang unahan ang kanyang tinutukoy na ikinapagtaka naman ni Panot at Itlog. Tinanong ni Itlog si Song An kung nagbibiro ba ito sapagkat ang nakikita niya lamang sa unahan ay pader kaya tinanong niya kung tanga ba ito. Sumagot naman ang ating bida na basta maniwala lamang ito sa kanya kung ayaw nitong mamatay. Maging si Panot na walang tiwala ay mariing nagbantang pag nangahas itong magsinungaling sa kanya ay tapos na sila. Sa huling sandali bago pa sila tamaan ng malakas na atake mula sa isa sa mga halimaw ay nagawa nilang makalusot sa pader na parabang nakadesenyo ito para sa ganitong pagkakataon, kaya naman dahil dyan nakaligtas na naman ang ating bida kasama ang dalawa hindi lamang sa pinuno ng mga demonyo maging sa maliliit rin. Di nagtagal pagkapasok nila agad ipinahayag ng sistema na nakapasok ang mga ito sa ligtas na silid. At habang nakasubsob sa sahig si Itlog ay napasabi siyang muntik na siyang mamatay sa takot, habang si Panot ay hindi makapaniwalang talagang ang nakalusot sila, samantalang ang ating bida naman ay nakahinga na rin ng maluwag dahil dama niyang pansamantala ay nalutas na ang kanilang problema. Sa kabilang banda sa labas ay naiwang takang-taka ang halimaw kung nasaan na ang hinahabol niya nagpunta. Kaya lumingalinga siya sa paligid sa pag-asang makita ang mga ito pero bigo siyang makakuha ng resulta. Maya-maya pa mula rin sa kaninang kinatatayuan ng halimaw na nakabuntot sa tatlo, nang mga sandaling iyon tuluyan na ring nakahabol ang iba pa kaya't kaagad itinanong ng bagong kadarating na halimaw sa nauna kung nakita ba nito yung isang tao at dalawang itlog. At sa narinig pinagpapawisang napakamot lamang ang kanyang kasamahan sa ulo gayong maging siya ay hindi rin alam kung saan ang mga ito nagpunta. Habang sa kabilang banda na pagtanto ni Itlog na mukhang hindi sila nakikita ng mga halimaw kapag sila ay nandito na parang nasa kabilang espasyo. At nang marinig ipinaliwanag ni Song An na ang kanilang kinalalagyan ngayon ay ang ligtas na silid dito sa laro, kung saan ang mga halimaw ay walang kakayahang makita ang loob nito o kahit umatake. Samantalang sa isip-isip niya naman ay mabuti na lamang naglagay siya ng ganito malapit sa labasan. Ang ligtas na silid ay isang karaniwang istruktura sa laro. Ginagamit ito upang payagan ang mga manlalaro na ayusin ang kanilang kalooban o protektahan ang baguhang manlalaro. Sa madaling salita, ito ay isang ligtas na lugar kung saan hindi makakapasok ang mga halimaw sa loob. Sa kabilang banda napukaw ang pansin ng ating bida nang tawagin siya ng isang babae sa pangalan habang dahan-dahang naglalakad palapit, kaya't agad siya ritong napalingon ng may halong pagtataka. Nang makumpirmang si Song An nga ang dumating ay walang pasabing biglang niyakap ng babae ang ating bida dahil sa tuwa, samantalang ang ating bida naman ay tuluyan na rin niyang nakilala ang babae kung saan ang apelyido nito'y Zai Hui. Dahil sa hindi inaasahang tagpo labis na natuwa si Song An matapos malamang nandito rin ito sa ligtas na lugar, samantala sinabi ni Zai Hui kay Song An na labis siya rito kaninang nag-aalala dahil sa dami ng halimaw sa labas. At nang marinig tumugon ang ating bida na ayos lang siya, sabay itinanong niya kung paano nito natagpuan ang lugar na ito. Sa kabilang banda naman matapos makita ni Itlog ang pagiging malapit ni Song An kay Zai Hui ay labis siyang nagimutok sa galit, kaya naman mula noon napakuyom siya ng kanyang kamao habang si Panot ay hindi na may pinta ang muka dahil sa nakita. Gayunman hindi naman ito pinansin ni Zai Hui sa halip sinagot niya ang tanong ng ating bida kanina. Sa unay tinanong niya kung natatandaan ba nito dati noong humingi ito sa kanya ng opinyon ng nagdidisenyo ito ng ligtas na silid kaya naman naging kalahating taga-disenyo rin siya. Ang babaeng ito na si Liu Zaihui ay kaklase ni Song An sa kolehiyo, pareho silang nagtatrabaho sa art group ng kumpanya. Siya ang namamahala sa pagdidisenyo ng mga halimaw, at siya rin ang nag-iisang natatanging kaibigan ni Song An dito sa kumpanya. Balik sa pag-uusap ng dalawa. Ipinaliwanag ni Liu Zaihui sa ating bida na sa kabutihang palad noong mga sandaling iyon ay wala pa gaanong halimaw kaya nagkaroon sila ng malaking pagkakataong pumasok sa ligtas na silid. Sa kanilang pagpunta nakatagpo sila ng maraming katrabaho ang iba pa nga ay nasa panganib,
sabay sabing pagkatapos nito ay magkakasama silang nagtago. Gayunman pagkalingon niya sa mga kasama, ipinagbigay alam niyang ang lahat ay labis na galit ang naramdaman sa kadahilanang ang kanilang mundo ay biglang naging ganito. Mula sa mga nakaligtas baka sa kanilang mga pagmumuka ang labis na pagkabahala at pagsisisi, kabilang na ang dalawa sa kanang bahagi. Kaya naman base pa lamang sa kanilang ipinapakitang ekspresyon ay madaling naunawaan ng ating bida ang tumatakbo sa puso't damdamin ng mga ito. Sa kanyang palagay ang mundong ito ay hindi ang kanilang tasa ng tsaa o hindi sila pabor sa nangyari. Subalit agad naputol ang pag-uusap ng dalawa at pagmumuni-muni ng ating bida nang biglang itinanong ng hangal niyang boss kung nag-iisip pa rin ba ang mga ito dahilan upang mapatingin lahat, mariing itinanong niya rin na hindi ba't ang lahat ng ito ay kagagawan ng mga ito. Dinuro niya ang lahat sabay sabing kung may oras pa silang mag-isip, bakit hindi sila umisip ng paraan upang baliktarin ang sirang larong ito. Dagdag niya pang sinabihan niya na ang mga itong magtrabaho ng mabuti, subalit ano ang ginawa nila isang kapahamakan. Habang nanginginig ang buong katawan dahil sa labis na panghihinayang na nawala sa kanya ang kanyang kumpanya at pera, ang ating bida naman ay napasabi sa kawalan na mukhang pera talaga ang buang nakalbong ito. Samantala dahil sa pahayag ni Panut pinagpapawisang iginiit ng lalaking may patulis na buhok na hindi nila kasalanan ang nangyari, isa pa ay wala rin silang magagawa tungkol dito. Sa kabila namang gilid sinabihan ni Boy Labo ang kanilang amo na kailangan nilang maging makatwiran, at nang marinig pinatibay pa ni Itlog ang sinabi nito sa pamamagitan ng matatag na pagsang-ayon. Gayunman sa kabila ng kanilang protesta hindi pa rin tinanggap ni Panut ang kanilang katwiran at dinuro-duro pa niya ang lahat. Binansagan niya pa ang kanyang mga tauhan bilang basura sabay sabing lahat sila ay inaalis na niya sa kumpanya dahilan upang lalong pagpawisan ang mga ito. Sa kabilang banda ang ating bida na hindi apektado ng pahayag ng kanyang boss ay nag-focus lamang sa mga kapakipakinabang na usapan, tinanong niya si Zaihui kung nakainkwentro na ba ito ng kahit anong espesyal na individual o kahit man lang isang kaganapan habang papunta rito. Nilinaw niyang ang mga ito ay ang uri na mukhang naiiba sa normal. Nang marinig na paisip ang babae ng malalim kung may napansin ba siyang kakaiba, gayunman naputol ang pag-uusap ng dalawa nang makisawsaw si Taba sa kanila kung saan tinanong niya kung mga NPC ba ang tinutukoy ng mga ito na agad namang kinumpirma ng ating bida. Dahil sa malinaw na tugon ni Song An ay dito na ipinaliwanag ni Taba ang patungkol sa mga hindi manlalaro na karakter, ihinayag niyang maraming NPC sa larong ito kung saan hawak nila ang maraming antas ng impormasyon o mahahalagang kasangkapan. Hanggat mahanap nila ang mga ito, maaari silang magkaroon ng mas magandang pagkakataong mabuhay. Sa paliwanag ni Itlog labis pinagpawisan ang isa pang itlog katabi ng bata gayong labis siyang nagtataka kung saan naman nila ang mga NPC matatagpuan, maging ang hangal na babae na naroon sa kabilang gilid ay napatanong na rin na sino ang namamahala dito sa mga panahong ito. Samantala tinanong ni Jai Hui si Itlog kung may iba pa ba itong impormasyon, at nang marinig tumugon ng lalaki na base sa kanyang pagkakatanda ay mayroon ritong kung sino sa unang antas na nagsisimula ang pangalan sa Li at may apelyidong nagtatapos naman sa Ge. Matapos na mapagtanto ng batang babae na siya ang tinutukoy gayon na rin na hindi alam ng mga ito ang kanyang buong pangalan ay naiinis niyang ihinayag sa lahat na siya si Li Qiuj. Tinanong niya pa ang mga ito habang may mapantuya at mataas na tunong pananalita na papaano humantong na ang kagaya nilang matatanda ay may mas masahol pang memorya kaysa sa isang ulyanin. Sa isiniwalat ng batang babae ay labis ng lahat itong ikinagulat, maging si Jai Hui na siyang nagligtas mismo sa bata at ilang oras ng kasakasama ito simulan ng kanilang engkwentro ay hindi nakaligtas sa pagkabigla. Gayunman makalipas lang ang ilang sandali ng katahimikan ay napalitan ito ng tuwa. Itinuro ni Itlog ang bata sabay sabing mayroon itong nakaturong palaso sa ulo patunay na hindi ito kabilang sa mga manlalaro. Kaya naman ganun-ganun na lamang ang kanyang pagkatuwa gayong maaari silang makakuha ng gantimpala basta't magkaroon sa kanila ito ng pabor. Gayunpaman namulat ang kanyang mga mata sa katotohanan ng tahasan siyang sabihan ni Li Qiuj na hindi niya ito pinapahintulutang magkaroon ng intensyon tungo sa kanya. Sabay tawag rito bilang tabatso'y dahilan upang pagpawisan ng malapot ang lalaki. Matapos makita ni Song An ang hindi magandang asal ng bata ay napangiti siya ng mapait, sapagkat aminado siya sa kanyang sarili na ganitong tipo ang hindi siya magaling humarap. Hindi niya lubos inaasahang makakatagpo nila rito ang may masamang personalidad,
may pagkatao rin ito gaya ng isang delinkwenteng bata kaya mula noon binansagan ito bilang Little Devil. Dahil sa napag-alamang ang batang babae ay hindi kabilang sa mga manlalaro agad na lumapit si Jaihui upang pagmasdan ito ng mabuti, maging siya'y hindi niya rin inaasahang si Kyuj ay isang NPC. Noong una nagtataka siya kung isa lamang itong naliligaw na bata kaya tinulungan niya, mabuti na lamang ayos lang ang kalagayan nito. Masayang nagpasalamat si Lee Kyuj kay Jaihui habang tinatawag ito bilang nakatatandang kapatid na babae para sa pagdala nito sa kanya sa ligtas na silid, at sa ginawang pagkilos nito ay ngayoy malayo na siya sa panganib dahilan upang labis niya itong ikagalak. Kaya naman agad niyang binuksan ang kanyang dalang bag at sinabi niyang gusto niya itong bigyan ng regalo, at sa nakita labis na nagtaka si Jaihui sa kung ano ang dinudukot nito. Hindi nagtagal nakuha na rin ng batang babae ang regalo na nais niyang ihandog bilang gantimpala habang nababalutan ito ng kulay pulang bula. Ilang sandali matapos niya itong ilabas, ang kaninang nakabalot nitong bula ay biglang pumutok. Kasabay ng mga sandaling iyon ay ang siyang malinaw na paglitaw ng sistema kung saan nakasaad rito na ang karakter na si Liu Jaihui ay ginamit ang minimap function. Habang nangyayari ang proseso ng pagpapasa ng kakayahan ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang katawan ang isang matingkad na liwanag, dahil sa tagpong iyon labis niya itong ikinagulat at ikinamangha gayong para sa kanya ay masyado itong hindi kapanipaniwala. Samantala matapos makita ni Itlog ang ginawang pagbibigay ng bata ng kapaki-pakinabang na kasangkapan sa dalaga ay hinikayat niya ang lahat na tumingin doon sabay turo sa ibinigay ng batang NPC. Dagdag niya pa na kasasabi niya lamang na mayroong itong kagamitan, ngunit di niya inaasahang sa katunayan ay isa pala iyong mapa habang si Panot naman mula sa kabilang gilid ay natahimik sa pagkainggit. Maging si Song An ay hindi nakaiwas sa pagkabigla gayong hindi niya inaasahang si Lee Kyuj ay mayroong hawak na minimap, sa kadahilan ng isa itong napakakapaki-pakinabang na gamit para sa laro. Naalala niyang ang function na ito ay mahalaga kung gusto nilang atakihin ang isang duplicate sa ibang pagkakataon gayong di magtatagal ay haharap rin sila doon, kaya naman napag-isip-isip niyang humanap ng magandang sandali kung paano mapalapit rito. Mula naman sa kabilang panig agad na lumapit ang babaeng hangal sa bata sa pag-asang makaisa rin habang tinatawag ito bilang nakababatang kapatid na babae, sabay inilabas niya ang dalang candy para ialok rito upang makakuha ng pabor. May pagkukunwari niya pang ipinakita ang kabaliktaran ng tunay niyang ugali kung saan malumanay niyang inanyayahan itong kumain ng candy, sabay tinanong niya ng may pakikiusap kung maaari ba siya nitong bigyan ng mapa. Subalit sa isip-isip niya naman ay mabuti na lamang mayroon pa rin siyang ilang mga candy sa kanyang bulsa, dahil dito kumpiyansa siyang siya ay pagbibigyan gayong sa kanyang pananaw ang mga bata ay madali lamang malinlang. Gayunman bilang tugon din ilaan lang siya ng bata at ipinamukha niyang ayaw niya ito lalo na kung galing pa ito sa mapagkunwaring babae, kaya naman nang marinig labis ang hipokritong babae nagngit-ngit sa galit pero mas pinili niyang magtimpi. Bukod diyan ay ipinaalala pa ng bata ang kaninang pangyayari na ginawa nitong pagtakbo ng mabilis kaysa sa lahat ng ito'y tumatakas, ngunit ngayon saka ito lumalapit para lang magkunwaring mabait. Ipinahayag niya ng mariing ang kanyang pinakakinaiinisan ay ang kagaya nitong tao sa lahat sabay tawag rito bilang matandang mangkukulam. Dahil doon tuluyan na ang hangal naghimutok sa galit kaya agad itong pinigilan ng kanyang dalawang kasamahan na si Itlog kasama ang isang may matulis na buhok. Tinawag ni Itlog ang hipokritong babae sa apelyido nito bilang Xiaomei at hinikayat niya itong kalimutan na ang nangyari, maging ang isa ay nagsalita kung saan ipinahayag niyang ang bata ang kanilang tagapagligtas sa ngayon. Kung kaya't pinagbantaan na lamang ni Xiaomei ang bata habang tinatawag itong mabahong maliit na demonyo na kung may lakas pa ito ng loob ay muli nitong ulitin ang sinabi nito kanina. Subalit hindi naman ito ni Lee Kyuj pinakinggan at nagpatuloy siya ng pagpapaalala sa mga pinaggagawa nito nung una nilang pagkikita kung saan wala sa kanya itong pakialam, tapos ngayon gusto pa nitong bigyan niya ng mapa anong kapal naman ng muka. Kung kaya mariin niyang tinutulan ang pahayag na iyon gayong desidido na siyang wag itong bigyan kahit kailan. Habang sinisirmunan niya si Xiaomei, dahil sa kanyang galit biglang bumaba ang kanyang pagiging pabor kung saan sa kasalukuyan ay nasa zero na ito. Kaya naman labis ang dalawang lalaki na kaninang pumigil sa hipokritong babae ng amba at pinagpawisan gayong batid nilang ngayon mas lalo na ang NPC mahirap makausap, kung kaya hinikayat ng may matuliis na buhok na pabayaan muna ito upang pababain ang tensyon. Gayunpaman noong mga sandaling iyon ay biglang may nilalang na nagsalita kung saan tinawag niya ang lahat bilang isang tumpok ng mga tanga,
Nasabi niya iyon sa kadahilanang para sa kanya ay isa lang itong maliit na bagay ngunit nakikipagtalo pa sila sa isang batang nasa 5 o 6 lamang na gulang. Sa oras na agawin nila rito ang mga props ay sa kanila na ito, sabay tanong kung bakit pa sila patuloy na nakikipag-usap sa bata nang wala namang kabuluhan. Bukod doon mabilis nagbago ang kanyang boses at pasigaw niyang sinabi sa NPC na talagang kailangan niyang makuha ang mapa sa ayaw man nito o sa hindi. Samantalang sa kabilang panig naman labi si Lee Kyoj na taranta at pinagpawisan kaya inutusan niya si Tandang Panot na huwag lalapit sabay tawag rito bilang kalbo. Ngunit patay mali siyang binaliwala ni Panot ang sinabi ng batang NPC at sa isang iglap walang pag-aalinlangan niyang hinalbot ang bag nito habang inuutusan itong ibigay sa kanya ang mapa, na labis ikinabahala hindi lang ng bata maging ang mga taong panig rito na nasa kabilang gilid lamang. Isa sa mga ito ay sinabihan si Panot na lubayan si Lee Kyoj pero nanatili lamang na wala itong pakialam, sapagkat sa kanyang pananaw maraming magagandang bagay ang laman ng bag ng bata kung kaya nais niyang ibigay nito iyon sa kanya lahat. Gayunman bago pa niya tuluyang maisakatuparan ang kanyang maitim na balak, sa isang iglap bigla na lamang siyang binigyan ni Song-an ng solidong suntok sa muka, dahilan upang mapasuka ang hangal ng dugo at matigilan sa kanyang ginagawang kalapastanganan kasabay ang kanyang dahan-dahang pagbara sa sahig. Matapos ang pangyayari nag-aalalang mabilis sinakluluhan ni Jai Hui ang bata sa pamamagitan ng paghila rito paalis sa mga kamay ng kanyang amo, habang sa kabilang banda galit na galit ipinaliwanag ni Song-an kay Panot na isa pa rin itong bata kaya tinanong niya kung talaga bang kailangan nitong gumamit ng karahasan. Labis ang kanyang inis sa kanyang dating amo gayong maging rito sa bagong mundo nananatili pa rin ang ugali nitong mapang-abuso at mapanakit, dahil dyan nilinaw niyang wala na sila sa dating orihinal na mundo. Sa ginawang aksyon ng ating bida dito na natuon ang galit ni Panot, hindi niya matanggap-tanggap na nagtaas ito ng kamay laban sa kanya gayon na rin sa pagturo nito ng leksyon sa kung ano ang kanyang dapat gawin na hindi niya naman hinihiling. Habang pinapatahan ni Jai Hui si Lee Kyoj sa pagsasabing wag na itong umiyak dahil ayos lang ang lahat, sa kabilang dako naman ay ipinapaliwanag ni Panot na isa lamang ang batang kathang-isip na babae sa laro. Kaya naman tinanong niya na bakit may pakialam pa ang mga ito sa nararamdaman ng NPC kaya para sa kanya isa itong katawa-tawa. Kailangan niya lang raw ng mapa para makaalis sa kakilakilabot na lugar na ito ng mas maaga, at bumalik sa orihinal na mundo. Habang nagsasalita si Panot, ng mga sandali namang iyon tuluyan ng hindi kinaya ni Jai Hui na pigilin ang iyak ng bata at agad ang favorability nito bumaba sa -100, kasabay ng pagbulusok ng paboridad ng mabilis ay ang siya namang paghagulgol ni Lee Kyoj ng malakas. Sa nangyari biglang lumitaw ang isang nakatagong abiso tungkol sa kasalukuyang kaganapan kung saan dahil sa bumabalagpas sa 0 ang favorability ng NPC ay na-trigger ang Easter egg. Mula ng sandaling iyon ginawaran sila ng kaparusahan at iyon ay ang pagkawalan ng ligtas na silid na kanilang kinalalagyan. Kaya naman matapos marinig labis itong ikinabahala ng lahat, kasabay nito ang paglitaw ng sunod-sunod na babala ng sistema habang si Lee Kyoj naman ay nagbanta na sasabihin niya sa kanyang kuya ang ginawang pambubuli sa kanya. Samantala napatanong si Panot kung ano ang nangyayari, gayon na rin na bakit maraming mensahe ang lumalabas. Habang patuloy ang pag-iyak ng bata, sa itaas nila ay ipinahayag ng sistema sa lahat na mayroon na lamang silang natitirang oras na 30 segundo bago patuluyang maglaho ang ligtas na silid na lalong ikinatakot ng karamihan. Matapos mangyari ang hindi inaasahan, sa kabila ng kasalanan isinisi pa rin ni Panot kay Song-an ang kanyang kahangalan, lumingon siya rito habang minumura sabay tanong na ito ba ang kanyang binabalak mangyari noong una pa lamang. Mula naman sa unahan ng hangal ay napahawak muli si Itlog sa kanyang ulo, labis ang kaba nito dahil tingin niya ay tapos na ang lahat para sa kanila gayong naglaho na ang kanilang pag-asa. Samantala sa isip-isip ng ating bida ay napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na napakatanga niya, sa kadahilan ng bakit siya lumikha dati ng ganito kahangal na Easter egg. Habang puwersahang nagnanais pumasok ang mga halimaw sa loob kahit na may natitira pang oras bago ito mawala, muling may lumitaw na isang abiso mula sa sistema tungkol sa Easter egg kung saan ipinaliwanag nito na kapag ang favorability ng mga NPC ay bumaba sa negatibo tiyak na hindi lang ang salarin ang mapaparusahan kundi maging ang lahat ng nasa lugar. Kaya naman ngayon kailangan na nilang umasa sa kanilang sariling kaalaman at purong lakas upang makaligtas ng hindi limitado ang oras, na sa kasalukuyan ay 8 minuto at 46 pa lamang ang nababawas mula sa kabuuang 1 oras.
Sa kabilang banda habang patuloy pa rin si Lee Kyuj sa pag-iyak ng malakas, sa labas ng kanilang silid na kinalalagyan ay patuloy rin ang pagpupumilit ng mga nilalang sa pagpasok sa loob kahit na hindi pa tamang oras. Mula naman sa ibang panig pinagpapawisang napapatanong si Itlog kung ano na ngayon ang kanilang gagawin, dahilan upang maging ang iba ay mas lalong mabahala na rin. Matapos maunawaan ng ating bida na di magtatagal ay mawawala na ang ligtas na silid na ito, naisip niyang kung ito'y magpapatuloy tiyak niyang ang lahat ay mamamatay. Kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili kung dapat niya na bang subukang pukawin ang atensyon ng mga halimaw na ito para sa kanya lang matuon. At dahil sa kanyang mataas na kalamangang nakuha kanina batid niya sa kanyang sarili na kung makakaalis siya rito madali na lamang mamaya para sa kanya gumalaw mag-isa, bukod dyan ay tanda niya ring may kung anong kapaki-pakinabang na kagamitan sa loob ng gusaling ito. Basta't makuha niya ang bagay na iyon, madali na lamang para sa kanyang makipagsabayan sa lahat ng mga halimaw na ito nang walang kahirap-hirap. Subalit sa ngayon ang pinakamalaking problema ay kailangan niyang malampasan ang balakid na 5 demonyong nakabantay, kaya napapatanong na siya sa kanyang sarili kung kaya niya ba itong gampanan lalo na hindi pa malinaw kung saan siya dapat magpunta para mahanap ang kayamanan kung wala ang tulong ng mapa. Gayunman natigilan siya sa pagdadalawang isip sa kung ano ang gagawin nang maramdaman niya ang isang kamay na papalapit sa kanya. Mula sa likod ng gagalaiting inutusan ni Panot ang ating bidang lumabas at bumili ng oras para sa kanya. Matapos siyang magbitaw ng salita, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at walang pag-aalinlangan niyang itinulak sa labas si Song An patungo sa mga halimaw, sabay utos ritong lumabas at tanggapin ang kahihinatnan dahil sa ito ang gumawa ng lahat ng ito. Si Song An naman na hindi na nakatanggi ay naghihimutok na napasulyap na lamang kay Kalbo sa galit, habang ang mga halimaw naman matapos magkaroon ng magandang oportunidad ay agad na silang sabay-sabay na sumugod ng may ngiti sa labi. Di nagtagal nang makalapit ang mga ito ay dali-dali nitong itinaas ang kanyang kamay upang umatake, ngunit mabilis naman itong napansin ni Song An. Gayunman sa sobrang bilis ng kamay na paparating ay hindi na ito nagawang iwasan ng ating bida kaya napasabi na lamang siyang tapos na siya. Kasabay nito sa lakas ng binitawan ng halimaw ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog at pagtilapon ng mga tipak ng sahig kung saan-saan. Kaya naman sa nangyari labis na nagalit si Jai Hui kay Panot, hindi siya makapaniwalang itinulak nito ang ating bida sa labas dahil doon mapapaslang nito si Song An. Gayunpaman agad gumawa ng rason si Kalbo sa pagsasabing sila ang mamamatay kung hindi niya iyon gagawin. Kung kaya ngayoy makakatakbo na sila paalis habang nasa kay Song An pa ang paningin ng mga halimaw. Tinakot niya pa ang babae sa pagsasabing kung gusto nitong mamatay kasama ang lalaking iyon ay pumunta lamang ito doon. Sa narinig lalo si Jai Hui nagalit kung saan umabot pa sa puntong nais na niya ang kanyang boss sa pakin, subalit dahil sa hindi niya naman iyon kayang gawin tinawag niya na lamang ito bilang mamamatay tao kaya ngayoy nagtataka na siya kung paano ito naging ganito kawalang pakialam. Magtatalo pa sana ang dalawa nang bigla silang makarinig ng isang salita mula sa ating bida bagay na nagpapukaw ng kanilang pansin, habang nababalot ang kaliwang mata ng dugo ay sinabihan niya si Jai Hui na ayos lang siya. Nilinaw niya ring ang ligtas na silid ay malapit nang mawala, kaya hinikayat niya ang lahat na wag na siyang intindihin at tumakbo na lamang ito kasama ng iba. Kasabay nito tumaas rin ang kanyang mga istatistika sa pakikipaglaban dahil sa kasalukuyan ay gumaganap siya bilang mandirigma. Habang patuloy na umiiwas sa mga binibitawang atake ng halimaw ay hindi niya nakalimutang ipaalala sa kanyang kaibigan na isama si Lee Kyuj dahil isa itong napaka-importanteng kasamahan sa kanila, bukod dyan ipinahayag niya ring gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magbigay ng maraming oras. Nang marinig tinanong ni Jai Hui kung paano naman ito, subalit sa mga puntong iyon ay nakialam na si Itlog kung saan kinumbinsi niya ang babaeng umalis na gayong magiging ayos lang si Song An. Isa pa ay malapit nang maubos ang oras kaya kailangan na nilang magmadaling umalis. Hindi nagtagal nang pumatak sa 0 ang bilang ay dito na isinigaw ng ating bida sa kanyang kaibigang tumakbo, kaya wala na itong nagawa pa kundi sumunod lalong-lalo na si Panot na nangunguna pa kung saan sa kabila ng kanyang katabaan ay tila mas mabilis pa siya sa lahat. Matapos ang karamihan tumakbo sa kanang bahagi nagtungo naman si Song An sa kabilang direksyon kasama ang mga halimaw, pero isa sa mga ito ay napansin ng karamihan. Gayunman mas pinili niya pa ring sundan ang nag-iisang tao kasama ng iba,
At nang makita ni Lee Kyoj ang ginagawang buwis buhay ng ating bida ay labis siya ritong nagpasalamat habang tinatawag ito bilang nakatatandang kapatid. Sa isip-isip niya ay sinabi niyang sana makatulong rito ang kanyang maliit na regalo. Sa kabilang panig matapos marinig ang abiso ng sistema ay napasulyap ang ating bida rito ng pabahagya ng may halong pagtataka. Mula sa istri nabasa niyang ang pagiging pabor ni Lee Kyoj tungo sa kanya ay tumaas sa 60. Kasabay ng pagpapahayag ng unang abiso ay ang siya namang paglitaw rin ng isa pang mensahe kung saan nakasaad ritong nakatanggap siya ng minimap mula kay Lee Kyoj. Dahil sa nakita napatawa siya sapagkat hindi niya ang bagay na ito inaasahan. Sa huling sandali ay nakuha niya ang function na kanyang gusto. Habang patuloy na tumatakbo laking tuwa niya sapagkat kumpara sa karamihan ng mga tao sa totoong mundo, mas di hamak na sensitibo ang emosyon ng mga NPC sa mga ito, kaya naman naisip niyang kung sakaling posibleng ang kanilang mundo ay maging ganito, siguro'y hindi rin masama. Matapos lang ang maikling pagmumuni-muni ay napagpasyahan niya ng subukan ang kanyang natanggap na kasanayan upang malaman kung saan ang Easter egg matatagpuan. At nang sabihin niya ang utos na buksan ng mapa ay lumabas sa kanyang harapan ang tumpak na pagdedetalye ng sistema kabay ang pagkadiscover niya ng isang kahinahinalang opisina. Dahil doon napangiti siya sa tuwa sapagkat batid niyang nasa unahan niya lamang ito. Bagamat may pag-aalinlangan sinabi niya na lamang sa kanyang sarili na maari niya naman yata itong silipin kahit minsan. Subalit napalitan ang kanyang ngiti ng pagtataka matapos mapagtantong nakalagpas na pala siya. Kaya napapatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung paano niya nagawang tumakbo ng matulin. Bukod pa dyan habang lumilinga-linga sa paligid ng kanyang dinadaanan, napansin niyang wala man lang kahit isa ritong silid na labis niyang ikinapangamba lalo na nang mapagtantong ilang pulgada lang ang lapit ng mga halimaw sa kanya. Gayunman sa huli bagamat naiinis wala rin siyang nagawa kundi mariing itigil ang kanyang mga paa sa patuloy na pagtakbo. Subalit sa kanyang ginawa dito na sinamantala ng isang halimaw ang kanyang kawalang ingat at agad siya nitong hinataw ng kamay. Ngunit sa kabutihang palad hindi naman ito tumama sa kupal nating bida, habang siya naman ay pinipilit ang kanyang sariling utusang humarap sa likod at suriin ang kanyang mga nadaanan. Ilang sandali rin matapos lamang mabigo ang nauna ay dali-dali itong pinasundan ng isa pa na mabilis niya namang naiwasan sa pamamagitan ng malakas na pagtalon pakaliwa. Gayunman habang nakabaling sa ibang bagay ang kanyang pansin, sa hindi inaasahang pagkakataon bigla na lamang siyang sinalubong ng isang bumubulusok na kamao mula sa unang halimaw. Dahil sa kawalang pagbabantay buong-buo niyang sinalo ang atake ng unang nilalang gamit ang pagmumuka, dahilan upang tumilamsik ang kanyang tomato ketchup sa eri at mapaubo ng dugo. Nang dahil rin sa laki ng agwat ng kanilang pagkakaiba gaya ng antas, taas, at laki ng pangangatawan ay malakas siyang sumalpak sa pader ng pasilyo na nagdulot ng malakas na pagsabog at makapal na alikabok sa paligid. Samantala habang nalalagay sa peligro ang buhay ng ating bida dahil sa dami ng kanyang dapat bantayan, sa kabilang dako naman ay bumalik pala ang kaninang halimaw na napasulyap sa karamihan upang pagtripan at paslangin ang mga ito. Sa ngayon matapos nitong pitasin ng isang lalaki ay dali-dali niya namang hinabol ang isa pang tao na nahuhuli sa grupo, kung kaya wala nang nagawa pa si Boy Labo kundi pa ulit-ulit na humingi ng tulong sa kanyang mga katrabaho maging sa kanyang amo. Nagpatuloy ang paghingi ni Boy Labo ng tulong kung kani-kanino umaasang mesa sa klulo habang patuloy na tumatakbo. Subalit sa kasamaang palad yun na pala ang kanyang huling salita bago pa siya tuluyan ng nilalang bawian ng buhay kung saan para lamang siyang isang walang kwentang laruan na walang kahirap-hirap nitong pinaslang gamit ang isang kamay. Kaya naman matapos masaksihang mayroon na namang namatay mula sa kanilang kasamahan ay labis ang lahat pinagpawisan at natakot lalong-lalo na si Panot, hindi siya lubos makapaniwalang bagamat hindi pa nagtatagal ay mayroon na namang muling nalagutan ng hininga sa mga kamay ng halimaw. Sa kabilang banda, ang sistema na lamang ang pinagbuntungan ni Itlog ng galit, napapatanong siya kung paano humantong na hanggang ngayon ay mayroon pa rin ang misyong natitirang 30 segundo. Matapos bumaling ng pansin ang halimaw sa mga tumatakbo ay labis ang isa rito nakaramdam ng takot, habang si Panot naman ang malamang mas inuuna pa ng lalaki ang pagtingin sa nilalang ay inutusan niya itong magmadali na lamang sa pagtakbo.